Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga landas sa buhay na kailangan talaga nating tahakin ng mag-isa. Sa mga ganitong lakad, mas nakikilala natin ang ating sarili at mas nauunawaan natin kung sino ang mga taong karapat-dapat nating makasama. Ikaw, naranasan mo na bang maligaw sa daang akala mo ay para sa iyo? Ang pag-ibig, maaari mong ihambing sa maraming bagay sa mundo. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pag-akyat sa bundok. Siyempre sa una, nandoon ang excitement. Pero habang nasa daan ka, makakaramdam ka ng matinding pagod at hingal. May isip mo na hindi pala ganoon kadali at parang gusto mo nang sumuko. Hindi rin patag ang daan paakyat sa tuktok, matarik, lubak-lubak, madulas at mabato. Mga bagay na pwedeng maging dahilan para madapa ka, masaktan at masugatan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ko, gusto ko munang magpasalamat sa programang nagbigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ito. Sakaling mapili ninyo ang sulat ko, itago na lamang ninyo ako sa pangalang Lorene, 30 years old at taga Mandaluyong. Mahilig akong umakyat ng bundok at masasabi kong marami-rami na rin akong summit na narating, kabilang doon ang paborito at binabalik-balikan kong bundok sa Benguet Mountain Province na kung tawagin ay Mount Ulap. Nakaakyat na rin ako sa Mount Pulag na nasa parehong probinsya, Mount Makulot sa Batangas, Mount Pinatubo sa Zambales, Mount Daraitan sa Rizal at marami pang iba. Sa totoo lang, wala talaga akong hobby noon. Boring nga akong tao kung hindi lang talaga ako nahilig umakyat sa bundok. Kung hindi dahil sa mga kaibigan ko, baka wala akong ibang ginagawa sa buhay ko ngayon kundi ang magpakalunod sa mga papeles sa opisina namin. Sumulat ako para ikwento ang buhay pag-ibig ko na maihahambing sa nakakapagod at nakakahingal na karanasan ko sa tuwing umaakyat ako ng bundok. Nagsimula ang lahat noong nasa college ako. May nobyo akong si Arlo. Noong mga panahong iyon, transferi ako sa eskwelahang pinapasukan niya. Matapos kaming lumipat ng bahay dahil nag-iba ang destino ng trabaho ni Daddy. Malungkot ako noon kasi nasa second semester na ako sa kurso ko at naiwan sa dati kong paaralan ang mga close friends ko. Pero wala naman akong nagawa. Natatandaan ko pa na noong unang araw ko sa klase namin, tahimik lang ako kasi wala pa akong kakilala at kaibigan sa mga bago kong kaklase. Tapos noong lunch break, mag-isa lang akong kumakain sa kantin. Iyon din ang pagkakataong nilapitan ako ni Arlo para makiupo sa tabi ko at makisalo sa mesang kinakainan ko. Simula noon, naging magkaibigan na kami. Gwapo si Arlo, artistahin, tisoy, may dimple sa magkabilang pisngi at may magagandang pares ng mata. Crush na crush nga siya ng karamihan sa mga babae at binabae sa school namin at kabilang ako roon. Pero alam kong malabong magustuhan niya rin ako at maging special someone niya. Kasi napakasimple ko lang talaga. Tamang pulbo lang at suklay. Sa kabila ng hindi naman namin pagiging mag-on, nakakaramdam pa rin ako ng selos. Lalo na noong isang araw, may nakita na lamang akong babaeng umaaligid sa kanya. Tapos ay pinansin niya. At madalas na niya itong kasama. Sa inis ko, iniwasan ko si Arlo. Bagay na napansin naman niya. Hindi ko man gustong aminin noon, doon nagsimulang luminaw sa akin ang totoong nararamdaman ko para kay Arlo. Habang lalo ko siyang iniiwasan, lalo ko ring napapatunayan sa sarili ko na hindi na lang basta pagkakaibigan ang tingin ko sa kanya. At sa tuwing nakikita ko siyang may kasamang iba, para akong unti-unting nauubusan ng lakas, gaya ng isang pag-akyat na biglang bumibigat. Doon ko napagtanto na may mga damdamin kahit pilitin mong itago, kusa pa ring lumalabas kapag nasasaktan ka na.
K-Love Story, si Arlo ang unang lalaking nagpakita sa akin ng totoong intensyong ligawan ako. Kaya noong mga panahong iyon, magkahalong kaba at saya ang laman ng puso ko. Hindi ko rin inasahan na isang araw, tutuparin niya ang sinabi niyang pupunta siya sa bahay namin para magpaalam sa mga magulang ko. Humarap siya kina daddy at mommy at buong sinseridad na hiningi ang permiso nilang manligaw sa akin. Kaya lang hindi pumayag si daddy na maging kami habang pareho pa kaming nag-aaral. Nirespeto iyon ni Arlo kaya lalo siyang nagustuhan ng mga magulang ko. Mabilis na nagdaan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Consistent si Arlo sa panliligaw niya sa akin kahit wala pa siyang chance na masagot ko siya. Dahil hindi pa kami graduate noon. Pero hindi na ako makapaghintay dahil hulog na ako kay Arlo. Bukod doon, nababanggit din ng mga kaibigan ko na baka kapag pinatagal ko pa ang pagsagot sa kanya, mag-iba ang ihip ng hangin. Baka magkagusto siya sa iba at ayokong mangyari iyon. Kaya sinuway ko ang bili ni Daddy matapos kong ibigay kay Arlo ang matamis kong oo. Hindi nagtagal naging kami, pero nilihim namin iyon sa lahat, lalo na sa parents ko. Nang makapagtapos na kami sa pag-aaral, si Arlo sa kursong engineering at ako naman sa accountancy. At nang magkaroon na rin kami ng maayos na trabaho at career, saka lang namin inamin kina mami at daddy ang lahat. Hindi naman sila nagalit pero pinayuhan nila si Arlo na wag niya akong sasaktan. Sobrang swak kami ng boyfriend ko. Nagja-jive ang mga ugali namin. Maintindihin si Arlo, kabisado niya ang mga topa ko. At alam niya ang gagawin kapag sinusumpong ako ng toyo ko. Mapagpasensya rin siya at maalalahanin lalo na sa mga magulang ko. Legal sa parehong pamilya namin ang relasyon namin kaya akala ko wala nang makakapaghiwalay sa amin ni Arlo. Kasi mature naman kami at nare-resolve namin ang mga away namin kaya hindi kataka-taka na tumagal kami ng 8 taon. Oo, 8 taon. Ikakasal na sana kami dahil nag-propose na siya sa akin. Hanggang dumating ang isang araw na nagkatampuhan kami at saka ko na lamang siya nahuli. Nambababae si Arlo. Sa isang iglap gumuho ang lahat ng pinanghawakan ko sa loob ng 8 taon. Akala ko ang lalaking humarap sa mga magulang ko at nangarap ng kasal kasama ko, siya ring lalaking hindi ako lolokohin. Pero doon ko unti-unting naunawaan na kahit gaano katagal ang isang relasyon, hindi iyon kasiguraduhan na hindi ka masasaktan. At mula noon, nagsimula ang pinakamabigat na pag-akyat sa buhay ko, ang pagharap sa katotohanang ang taong minahal ko ng buong buo, marunong din palang magtaksil. Para akong namatay ng paulit-ulit noong araw na yon. Sino bang hindi madudurog kung ang lalaking mapapangasawa mo na sana ay pinili ng ibigay sa iba ang pusong para sa iyo? At bukod sa matinding panghihinayang ko sa relasyon namin ni Arlo, sumabay pa ang galit at pagkamuhi ko sa ginawa niya. Doon ko tuluyang naunawaan kung bakit matagal ko nang nararamdamang may nagbago sa kanya. Iyon pala, may iba na siyang pinagkakaabalahan at ang kapal pa ng mukha niyang ipangalandakan na nagkukulang ako sa kanya kaya humanap siya ng magpupuno noon sa katauhan ng ibang babae. Nakarating sa kaalaman ng parents ko ang nangyari kaya maging sila ay labis na nagalit kay Arlo. Kulang na lamang ay sugurin siya ni Daddy dahil hindi raw tinupad ni Arlo ang usapan nila noon na wag niya akong sasaktan. Alam kong nag-aalala lamang siya bilang tatay. Pero nakiusap ako na sa amin na lamang manatili ang tunay na dahilan ng paghihiwalay namin ni Arlo. Ayokong magmukhang kaawa-awa sa mata ng iba naming kamag-anak. Iyong tipong iisipin nilang may kakulangan at diferensya ako. Kaya iniwan at ipinagpalit ako ng boyfriend ko sa iba. Bukod doon, ayoko rin na magalit sila ng husto kay Arlo dahil naging mabait naman sa kanila ang ex-boyfriend ko. Lalo na noong minsan siyang nag-donate ng dugo sa pinsang kong na dengue. Dahil doon,
Marami sa kanila ang nanghinayang sa relasyon namin ni Arlo noong nalaman nilang hiwalay na kami. Nariyan ang mga pinsan ko at mga kaibigan ko na panay ang payo sa akin na patawarin ko si Arlo. Ano man daw ang kasalanang nagawa niya sa akin. Subukan daw naming pag-usapan ang hindi namin pagkakasunduan. Pero buo na ang desisyon ko noong mga panahong iyon. Gustuhin ko mang patawarin si Arlo at kalimutan ang lahat ng nangyari. Gabi-gabi naman akong binabangungot ng pagtataksil niya sa akin. Ayokong habang buhay kong pagsisihan na nakisama ako sa kanya sa iisang bubong. Kung pumayag akong matuloy ang aming kasal. Doon ko naisip na minsan, hindi sapat ang pagmamahal para buuin muli ang isang bagay na winasak na ng pagtataksil. Kahit gaano ko pa piliting unawain siya, hindi ko kayang ipikit na lang ang mga mata ko sa sakit na iniwan niya sa akin. Mas mabigat para sa akin ang mabuhay araw-araw na may takot at pagdududa kaysa tanggapin ang sakit ng tuluyang pagbitaw. Kaya kahit masakit, pinili kong huwag nang dalhin pa si Arlo sa buhay na dati naming pinapangarap na buuin. Kahit abala ako sa trabaho at pilit kong nilulunod ang sarili ko sa pagpapakabise, may mga sandali pa ring dinadalaw ako ng matinding lungkot. May mga pagkakataong bigla na lamang akong napapahinto sa anumang ginagawa ko. Matutulala ako at maya-maya maiiyak na lang. Ganoon yata talaga kapag dumaraan ka sa isang matinding heartbreak. Sino nga ba ang agad makaka-move on sa 8 taon? Lalo na kung ilang buwan na lang ay ikakasal na kayo, tapos saka pa nagloko ang fiancé mo. Sa kabila ng lahat, itinuring ko na lang na blessing in disguise ang nangyari. Dahil wala na akong kawala kay Arlo, sakaling-sakalang siya mambabae nang nakatali na ako sa kanya. Kaya para mas malibang ako, pumayag akong sumama sa mga kaibigan ko nang minsang niyaya nila akong umakyat ng bundok. Masasabi kong masaya ang experience kong iyon, lalo na nang makarating kami sa summit. Hindi madaling umakyat ng bundok, lalo na sa first-timer na katulad ko. Pero iba ang pakiramdam kapag nakarating ka na sa tuktok. Sa katunayan, hindi na maalis ang ngiti ko sa labi hanggang makababa kami at makauwi. Simula noon, lagi na akong sumasama sa mga pag-akyat ng bundok ng mga kaibigan ko. Minsan kapag busy sila, nagsosolo ako. Nakikisama na lang ako sa mga grupo ng ibang taong umaakyat ng bundok. Sa ganoong gawain, mas nakilala ko ang sarili ko. Bukod doon, lumawak ang mundo ko. At marami akong naging kaibigan. Isa na roon si Rico na na-meet ko noong unang beses akong namundok. Nakasabay ko si Rico sa trail. Sinabayan niya ako sa paglalakad dahil napansin niyang ako lang daw ang walang kasama o kaibigan. Doon ko sinabi na mag-isa lamang ako dahil kasama ng mga kaibigan ko ang mga jowa nila. Guwapo si Rico. Matikas ang tindig. Batak ang katawan dahil sa pag-akyat sa bundok. Moreno, may magagandang ngipin na gusto kong titigan kapag ngumingiti siya. Mahaba rin ang pilikmata ni Rico at ganoon din ang buhok niya na itinatali niya para hindi kumalat at sumaboy sa mukha niya. Sa madaling salita, naging maayos ang akyat namin, pati na ang pagkakakamping namin sa bundok. Sa katunayan, nag-offer si Rico na sa tent na lang niya ako magstay matapos akong pilitin ng mga makukulit kong kaibigan. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa alam na ang simpleng pagsabay niya sa akin sa trail ay magiging simula ng panibagong yugto sa buhay ko. Matagal ko nang inisip na baka hindi na ako muling tumingin sa iba matapos ang ginawa ni Arlo. Pero kay Rico, unti-unti kong naramdaman na may mga taong dumarating hindi para burahin ang sakit, kundi para ipaalalang kaya mo pa ring huminga pagkatapos nito. At doon nagsimulang gumaan kahit paano ang bigat na matagal ko nang dinadala. Simula noon kapag hindi ako nagsosolo sa pag-akyat ng bundok, si Rico na ang madalas kong kasama.
Marami akong natutunan sa kanya, lalo na sa mga teknik na nagpapadali sa pag-akyat at tumutulong para mas maging ligtas at maingat kami. Wala talaga akong masabi sa galing at talino ni Rico. Bukod doon, marunong din siyang magpatawa kaya magaan siyang kasama. Kaya nga may bahagi sa akin na nanghihinayang na hindi sila nagkatuluyan ng girlfriend niya noon. Kaya nga malaking panghihinayang ko rin na hindi sila nagkatuluyan ng girlfriend niya noon. Pero thankful ako kasi hindi siya napunta sa maling babae. Kung tutuusin, pareho kami ng kapalaran ni Rico pagdating sa pag-ibig. Sawing palad, kumbaga. Kaya siguro kami pinagtagpo ng tadhana para mayroon kaming isa't isa na mapaglalabasan ng sama ng loob at hinanakit sa mundo. Hindi nagtagal, umamin si Rico na nagugustuhan niya ako. Tapos nagpaalam siya sa akin kung pwede raw ba siyang manligaw. Bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Sa totoo lang, hindi mahirap mahalin ang katulad ni Rico. At mahigit 1 taon na rin naman simula nang maghiwalay kami ni Arlo. Kaya sinabi ko sa sarili ko na baka panahon na para bigyan ko ng tsansa ang puso ko na magmahal ulit. At iyon nga ay sa katauhan ni Rico. Businessman siya at kapag hindi kami umaakyat ng bundok, madalas naman kaming nagdi-date. Kay Rico ko nakita ang lalaking palaging nariyan sa tabi ko sa isang tawag ko lamang. Kaya nga sa pagkaraan ng 2 buwang panliligaw niya sa akin, sinagot ko na si Rico at naging boyfriend ko na siya. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin hanggang isang araw. May ginawa si Rico na hindi ko lubos na inaasahan. Noong mga panahong iyon, akala ko ay sa wakas natagpuan ko na ang lalaking kayang buuin muli ang mga bahaging nasira sa akin noon. Unti-unti kong pinaniwala ang sarili ko na baka si Rico na ang sagot sa sakit na iniwan ng nakaraan. Pero gaya ng isang akyat na akala mo ay magiging maayos hanggang dulo, may mga sandaling bigla ka na lang madudula sa bahagi ng daang hindi mo inaasahan. At doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa relasyon namin ni Rico. Mahal ko si Rico at walang duda roon. Kaya kahit hindi ko inaasahan ang pagpapropose niya, pumayag akong magpakasal sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako at gusto na niya akong maging asawa. Sa totoo lang, wala naman akong kaso roon. Dahil alam ko na pareho na kaming handang bumuo ng sarili naming pamilya, kaya muli akong nakaramdam ng pananabik na sa wakas, matutuloy na ang kasal na matagal ko nang inasam noon kay Arlo. Kaya lang, kung kailan maayos na ang lahat sa amin ni Rico, saka naman biglang naglaro ang kapalaran. Iyon ay matapos bumalik ni Arlo sa buhay ko. Isang gabi nagpakita na lamang siya sa condo unit ko at nagmamakaawang balikan ko siya. Siyempre hindi ako pumayag at isinumbat ko sa kanya ang lahat ng masasakit at masasama niyang ginawa sa akin noon. Minahal ko siya tapos ipinagpalit lamang niya ako sa taong walang kuwenta. Sising-sisi si Arlo noong mga panahong iyon at kumuha pa siya ng lakas ng loob sa alak para makipagkita sa akin. Bahagya siyang nakainom kaya hindi na niya napigilan ang tindi ng emosyon na nararamdaman niya. Lumuhod siya sa harapan ko at nagsumamo na patawarin ko siya. Tatawag na sana ako ng guard pero bigla niya akong hinalikan sa labi dahilan para manumbalik sa akin ang lahat ng matatamis naming pinagsamahan. At aaminin ko sa iyo na naging mahina ako dahil nagustuhan ko ang halik niya at pumayag akong may mangyari sa amin noong gabing iyon. Pinalayas ko si Arlo sa condo unit ko kinabukasan. At sinabi sa kanya na malaking pagkakamali ang nangyari sa aming dalawa. Tinanong niya ulit ako kung mahal ko pa ba siya at kung may chance pa bang magkabalikan kami. Sinabi ko na hindi ko na siya mahal at wala nang chance ang relasyon namin dahil ikakasal na ako kay Rico.
Galit na galit si Arlo nang malaman ang tungkol sa amin ng boyfriend ko, pero mas galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Sinamantala niya ang kahinaan ko at naging makasarili siya. Pag-alis ni Arlo, doon ako humagulhol ng iyak. Alam kong malaking kasalanan ang kagagahang nagawa ko dahil may kasintahan na akong tao tapos nagawa ko pang magpagalaw sa ibang lalaki. Hindi ko magawang tumingin ng diretsyo kay Rico nang magkita kami ng gabing iyon para sa dinner date namin. Takang-taka ang kawawa kong fiancé dahil wala akong ganang kumain pero nagdahilan na lamang ako na masama ang pakiramdam ko. Hindi tuloy namin nasulit ang gabi kasi maaga niya akong inihatid sa condo unit ko. Hindi ko alam ang gagawin ko at kinakain ako ng matinding konsensya. Napakabait sa akin ni Rico tapos tinarantado ko siya. Kung sa akin niya ginawa iyon, siguradong hindi ko siya mapapatawad. At mas nadagdagan pa ang takot sa dibdib ko nang mag-positive ang pregnancy test kit matapos kong makaramdam ng mga senyales ng pagbubuntis. Alam kong si Arlo ang tatay ng baby ko. Dahil sakto iyon sa bilang ng gabi na may nangyari sa amin. Bukod doon, isang buwan na rin kaming hindi nagkikita ni Rico matapos siyang magkaroon ng business trip. At iyong dinner date na yon sana ang una naming pagkikita after a month. Alam kong hindi ko maililihim habang buhay ang baby sa sinapupunan ko. Ayoko namang gumawa ng isa pang kasalanan kung ipapalaglag ko ang bata. Anak ko pa rin siya. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugo at laman ko. Kaya ginawa ko ang isang bagay na alam kong makakabuti sa amin ang anak ko. Umasa na lamang ako na papanigan kami ng kapalaran at sa huli magiging maayos pa rin ang lahat. Pero habang papalapit ang katotohanan, lalo kong naramdaman na wala nang ligtas na daan palabas sa pagkakamaling nagawa ko. Pero habang papalapit ang katotohanan, lalo kong naramdaman na wala nang ligtas na daan palabas sa pagkakamaling nagawa ko. Masakit man, alam kong may mga desisyong kailangan kong panindigan kahit ako mismo ang unang masasaktan. Hindi ko man alam kung paano haharapin ang bukas. Malinaw sa akin na hindi na pwedeng manatili sa dilim ang lahat. At doon nagsimula ang pinakamabigat na hakbang na kailangan kong gawin, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa batang dinadala ko. Sa ikalawang pagkakataon, nadurog na naman ako. Pero mas masakit kaysa roon ang sampal ni Rico at ang mga salitang hindi ko kailanman inasahang maririnig mula sa kanya. Ang sakit na naramdaman ko noon. Parang gusto nang kumitil sa natitira kong lakas. Nagmakaawa ako kay Rico na huwag niya akong iwanan. Alam kong sobra at napakakapal ng mukha ko. Pero gusto ko pa ring pakasalan niya ako sa kabila ng pagtataksil ko sa kanya. Wala naman akong hangad na masama. Naging mahina lamang ako sa puso at isipan. Kaya nadala ko ng emosyon. Pero alam kong pagiging makasarili kung ipipilit ko ang gusto ko dahil sobrang sakit ng nagawa ko sa lalaking walang ginawa kundi ang mahalin ako. Siya iyong minsang nangarap na magkapamilya kami at makasama ko hanggang sa pagtanda. Hindi ko na hinabol si Rico noong gabing iniwan niya ako at iniluhod ko na lamang ang sarili ko sa pag-iyak. Sa pagkakataong iyon, pinilit kong magpakatatag alang-alang sa baby na nasa sinapupunan ko. Hindi ako pwedeng manghina. At kahit wasak na wasak ako, hindi ko maaaring pabayaan ang sarili ko dahil may batang umaasa sa akin na maging malakas. Tuluyan nang nakipaghiwalay sa akin si Rico at binablock niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Hindi na ako nakarinig sa kanya ng kahit ano. At nung minsang pinuntahan ko siya sa kumpanyang pagmamay-ari niya para sana makausap siya, hindi niya ako hinarap. Sa halip, hinayaan niya akong kaladkarin ng guwardiya palabas ng building niya. Awang-awa ako sa sarili ko pero kasalanan ko naman dahil natukso ako. Doon ko naisip na kontakin si Arlo para makipagkita sa kanya at sabihin ang tungkol sa ipinagbubuntis ko.
Higit kanino man, hindi ko kakayaning buhayin ang baby ko ng mag-isa dahil wala pa akong karanasan sa pagiging nanay. Kaya naman, kahit pinutol ko na noon ang lahat ng komunikasyon kay Arlo, kinapalan ko na lamang ang mukha ko matapos kong makipag-ugnayan muli sa kanya. Habang papalapit ako muli kay Arlo, lalo kong naramdaman na wala na talaga akong matatakbuhan kundi ang bunga ng sarili kong mga desisyon. Habang papalapit ako muli kay Arlo, lalo kong naramdaman na wala na talaga akong matatakbuhan kundi ang bunga ng sarili kong mga desisyon. Masakit aminin. Pero ang bawat pintuang sinubukan kong katukin ay isa-isang nagsara sa akin. Wala na akong ibang magagawa kundi harapin ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. At doon lalo pang bumigat ang mundong kailangan kong pasanin para sa sarili ko at sa batang dinadala ko. Hindi ko na muling makontak si Arlo dahil ako naman ang binablock niya gaya ng ginawa ko sa kanya noon. Durog na durog ang puso ko noon at para bang pinong-pino iyong dinidikdik sa sakit. Iyak ako ng iyak at sigaw ng sigaw dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa batang nasa sinapupunan ko. Nakatulugan ko na lamang ang paghagulhol ko sa matinding pagod. Kinabukasan tumawag ako kina mami at daddy para papuntahin sila sa condo unit ko. Doon ko na ikinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Hindi na ako naglihim at lahat ay sinabi ko. Nagalit sila sa akin pero mas nanaig ang pag-aalala nila bilang mga magulang para sa akin at sa magiging apo nila. Kaya agad nila akong pinauwi sa bahay namin para mas maalagaan at matutukan nila ang pagbubuntis ko. Inalagaan ko at iningatan sa sinapupunan ko ang baby ko at ipinangako ko sa kanya na mamahalin ko siya. At hinding-hindi ako magkukulang sa kanya kahit wala siyang kilalaning ama. Mahirap maging single parent pero wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa anak ko. Hindi nga nagtagal, nanganak ako ng isang malusog na baby boy. Wala na akong balita kay Arlo. Wala na rin akong pakialam sa kanya at ayoko na rin siyang maging parte ng buhay ng anak ko matapos ang lahat ng nangyari. Si Rico naman, ang huling balita ko ay ikinasal na siya sa ibang babae. Masaya ako para sa kanya dahil natupad na niya ang pangarap niyang pamilya. Pero nasasaktan ako dahil ako sana ang babaeng napangasawa niya. Marami akong pinagsisisihan sa buhay ko. At isa na doon ang naging mahina ako. Nagpatalo ako sa emosyon ko, kaya nakagawa ako ng matinding kasalanan. Natukso ako, naging marupok, kaya pinagbayaran ko ang mga naging desisyon ko. Pero ayoko namang ilugmok ang sarili ko sa nakaraan kung paulit-ulit kong babalikan ng masasakit na alaala. May anak na ako at mas focus ako ngayon sa baby ko. Siya ang tama sa lahat ng mga maling nagawa ko. Siya ang nagligtas sa akin sa magulong kalagayan ko noon. Kaya naman mahal na mahal ko ang anak ko. Alam ko na kahit mag-isa lamang akong magtataguyod sa kanya, magiging masaya at kontento pa rin ang puso ko. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti kong natutunang tanggapin na may mga pagkakamaling hindi na mababawi pero pwede pa ring ituwid sa paraan ng pamumuhay mo pagkatapos. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti kong natutunang tanggapin na may mga pagkakamaling hindi na mababawi pero maaari pa ring ituwid sa paraan ng pamumuhay mo pagkatapos. Hindi man naging maayos ang landas na dinaanan ko, natutunan ko namang bumangon at magpakatatag para sa anak ko. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit araw-araw kong pinipiling lumaban at maging mas mabuting tao. At sa piling niya, doon ko unti-unting natagpuan ang kapayapaang matagal kong hinanap sa maling pag-ibig.